Yan. So, praise the Lord. So, magandang umaga po sa bawat sa atin at sa pagpapatuloy ng atin pong lesson, no? Actually, the seal, the pledge, and the witness of the Holy Spirit or the ministry of the Holy Spirit, talagang it's a mind-blowing. Ano po, yung ginawa ni Kristo. Ang alam lang natin, siya ay nagbata, pinako sa krus, no? Nabuhay ng muli. But the deep spiritual victory na naroon, hindi natin siya gaanong nauunawaan. At dito nga, kung hindi namatay ang Panginoon at hindi siya nabuhay ng muli, wala po tayong seal, wala tayong pledge, wala tayong witness. Kaya sabi ng Panginoon, ito ay makakabuti sa inyo na ako ay aalis at ipadadala ko ang Espiritu Santo. So, the Espiritu Santo na tinalaki natin for past 2 weeks, no? Yung the seal, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay sinelyuhan. Yung seal na yon, it talks about security and ownership. So, saan ka man dumako, pag-aari ka ng Panginoon. So, ang sarap pakinggan, no? Para bang, it's something like this. When a Filipino, no, ay pumunta sa abroad, nakita niyan sa pangkaraniwan nating pag siya ay, let's sabihin natin, nagkaroon ng, sabihin natin ng aberya sa ibang bansa. So, yung Pilipinas ay nakakonect doon. So, meron tayong mga embassy, tutulungan yung ating kapwa Pilipino kasi Pilipino siya. Tama. Halimbawa ay meron tayong namatay na OFW sa abroad, no? Inuuwi ng Pilipinas. So nakita niyo yung connection doon, yung seal na naroon, siya kasi ay Pilipino. Hindi natin naasahan ang ibang bansa na magkikater sa kanya kasi hindi siya kalahi, kundi ang tatak niya, tatak Pilipino. Okay? Pinoy ako, Pinoy. Di ba? So, yun yung kagandahan doon. And even here, if we're going to apply it here, meron kang seal, no, ng Panginoon, which is the Holy Spirit ay sumasa iyo. So, you are secured at meron kang security at meron kang ownership sa Panginoon. Parang ganito yan eh. Kaya yung mga bagay ay meron trademark kung sino ang gumawa. For example, pag halu-haluin natin yan, mga sasakyan. Kasi sa US talaga meron silang parang parang isang landfill na naroroon yung mga sasakyan. At yung iba, binibili yon para sa restoration na napapanood nyo yun, di ba? So, nakikilala nila yung sasakyan na yun because of the so-called yung, ang tawag doon, yung seal noong sasakyan. Halimbawa, M-Benz, yung 3 star na ganoon. Tapos kung ano pa man yung, yung may kabayo na tumatakbo? Mustang. Pero hindi tumatakbo yun. Awa ko ka naman. Pero alam ko Mustang. Yung nakaganong kasi siya sa may harapan. Tapos, so ibig sabihin, kahit matagal na siya doon, pag yun ay tiningnan, na-identify kung anong uri ng sasakyan yun. Tama ba? Kahit bulok na yung kanyang sabihin nating kaha, basta naroroon pa rin yung logo, tinatawag natin logo, you can identify it. Now, sa atin, kahit ihalo tayo sa mundong ito, kilala tayo ng Diyos. Kasi tayo ay silyado ng Espiritu Santo ng Diyos. You are secured and you are owned by God. Yun ang isang napakaganda sa Panginoon, no? Na, kaya lang sabihin mo sa katabi mo, umayos ka naman. Kasi minsan sila own ka na, nagwawala ka pa. Hindi. Wag umayos tayo, no? So, let's give honor doon sa seal na binigay sa atin, which is the Holy Spirit. Then, we go to the so-called pledge. Doon naman sa pledge ay, ang isang tatandaan ninyo dito, it is a business transactions, no? Sa business, no, yung utang mo, yung tawag dito, yung presyo mo, binayaran ni Kristo. Okay. For the wages of sin is death, and the reason why Christ died. Okay.
So, yung business transaction, binayaran ka na, ayan, dinagyan ka ng down payment, at sinelyuhan ka na ikaw ay taken na, okay? At yun? Yung person, ay he is obliged to buy you back. Kaya tinatawag na redemption. Ransom. Yung ransom, ito kasi yung katumbas ng iyong kalayaan. Ano katumbas ng kalayaan mo? Death of a righteous person. Kaya may kita nyo sa ransom, di ba? Sinisingil, nagbibigay ng presyo. Yung kidnapper, no? Pag hindi nyo bibigay ang 1 million na ito, patay ito. So, ibig sabihin, ang kalayaan niya ay katumbas sa 1 million. Pero sa atin, walang katumbas kasi ang katumbas ng ating kalayaan ay kamatayan ng isang matuwid na tao. Kaya yun, naka-pledge, no? Ang Diyos sa bawat sa atin, at isa sa pinakamagandang part ng pledge is the so-called obligation. Obligado ang Diyos na tayo ay kunin. Obligado ang Diyos na tayo ay dalhin. Kung siya naroroon, dudoon din tayo. Ano kaya tsura natin sa heaven, no? Pagpunta natin doon, no? Siguro wala namang sasabi doon, yung kilay mo hindi pantay. Wala na siguro yun, di ba? Wala na yung ganun. Uy, sumisikip na yung damit mo. Wala nang ganun doon, ha? Kaya mang-uukray doon sa langit. Pambihira. Baka pababain kayo ni San Pedro. Okay. And at the same time, sa pledge, ito yung bagay na nangyari sa atin. Pag sinabi natin, pledge is a future na pagkuha sa atin, pagbalik ng Panginoon. Ang sabi dito, the so-called yung pledge of everlasting life or illumination will be there. Yung kasukdulan na ng knowledge and understanding natin about God, dito marami tayong tanong. But doon magkakaroon tayo ng everlasting light of understanding of who God is. And at the same time, yung sanctification na ginagawa ng Lord sa ating buhay nito, tayo ay sineperate, we are being sanctified. Kaya ang sabi ni Pablo, don't be equal a yoke. Huwag tayong makipamatok sa mundong ito, kung anong ginagawa ng mundo, yun ang gagawin natin. No, ikaw ay inihiwalay ng Diyos, at sa darating na panahon, the perfection of holiness, igagawad ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Wala na yung sabi doon sa Revelation, old things are passed away. The old things were passed away. Hindi na tayo makakapag-isip ng masama, hindi na tayo makakapag-isip ng mga bagay-bagay, kundi ando na ang perfect holiness na ibinigay sa bawat isa sa atin. At ito sa pinakamaganda, everlasting joy. Dito nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Tama? Yung kagalakan at kagaanan ng ating puso ay dumarating sa ating buhay. Tama po ba? Alam niyo po ba, tilamsik lang po yun. Pero pagdating natin dito, sabi dito, yung everlasting joy na kagalakan na mangyayari sa atin doon, kaya sabi doon, no more tears, no? No more nights. Sabi doon, wala na, old things are passed away. Yung mga kapighatian natin, we remember it no more. Bakit? Kasi in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Now, let's go to the third one. This is the part 3 ng ating pong inatalakay, the witness of the Holy Spirit. When we talk about witness, mga kapatid, witness is very, very important. Sa ating court, sa ating human structure of laws, yung witness, siya po ay kino-cross-exam. Tama po ba? Halimbawa, sa isang korte, narito ang prosecutor, andito ang defense. At may witness, yung witness, ang kanyang tanging layunin is patotohanan na yun nga ay yun nga. So, sa mga kaso, kaya nagkakaroon ng witness, siya ay kino-cross-exam. Ipinepresent siya ng prosecutor na ito nakita niya yung krimen na ginawa, ganyan-ganyan. So, hindi yung matatapos doon.
Ano yon? Pagkatapos nun, ito namang defense, sasabihin na gano'n. So, i-scrutinize siya. For what purpose? Para makita kung totoo yung kanyang sinasabi. Yan. Okay. Now, dito, ang witness as far as the Holy Spirit is concerned, ang kanyang pinatotohanan ay yung iyong inaangkoran ng iyong pananampalataya. Kumbaga sa the very foundation that God saves you, doon natin titinan. Para bang ganito, pumunta tayo sa court of heaven at sasabihin ng Diyos, ano ang dokumento mo, pinatutunayan mo, bakit kita tatanggapin sa langit? O ano ang katibayan mo, bakit sinasabi mo na wala ka ng kasalanan? Ano ang patunay na bakit sinabi mo na ikaw ngayon ay anak ng Diyos? So there is a lot of questions. Kaya dito yung the Holy Spirit, siya yung witness ng iyong tinanggap at kung ano ang iyong tinanggap. Let's go. Okay, not only is the Holy Spirit our seal and our pledge, but He is also witness within, assuring us the reality of our salvation in Jesus Christ. Dokumento ang pag-uusapan natin dito. Documents, di ba? Pag sinabing, paano mo masasabi na ikaw ay isang US citizen? So, papakita mo ang dokumentong hindi galing sa rekto. Di ba? So, i-scrutinize nila yun, titingnan nila yun kung yun ay isang legit. Just for the sake of discussion, kaya maraming itinapon, dineport. Naalala nyo naman doon sa panahon ni Trump, nagkaroon ng ganong tinatawag na kumbaga sa crusade, no? Crusade of pauuwiin lahat yung mga illegal migrant. So bakit sila illegal? Wala silang dokumento na nagpapatunay na sila nga ay mamayan ng lugar na yun. At pag wala kang maipakita anong gagawin, deport ka. Pero pag meron, stay ka naman. Ngayon, dito, ang bibigyan natin ng diin dito is ano yung dokumento natin bilang sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, I am the truth. Tama ba? At sinabi rin ng Biblia, ang sabi naman niya dito, the Holy Spirit will come and He is the Spirit of truth. So this truth, narito ang foundation ng ating claim, bakit hindi na tayo itatapon sa impyerno, bakit hindi na tayo itatapon sa dagat-dagatang apoy. Mahalaga yung dokumento na yun sa ating buhay. Okay. Una, Jesus personally spoke of His disciples and provided them with assurance when He was with them. In like manner, the Holy Spirit witnesses to and in the hearts of all true believers. Saan daw nagwi-witness ang Holy Spirit? Sa puso ng bawat mananampalataya. So, several passages in the New Testament touch on this subject. First, the Scripture, number 1, the Scripture teaches us that the Holy Spirit is the witness to the finality and sufficiency of Jesus Christ's atonement for us. Si Kristo ay sapat na. Si Kristo ang katugunan ng kabayaran ng ating kaligtasan o ng ating kasalanan. Hebrew chapter 10, verse 15 to 17. Pakipost nga, anak. Ayan. Sabi, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Sino daw is being sanctified? Yung nanampalataya. Okay, but the Holy Spirit also witnessed to us, for after He had said before. So sino daw ang nagpapatotoo? Sino daw ba ang tatawagin sa court of heaven para sabihin, ito ay pinapaging banal. And that is the Holy Spirit. See? Kaya dito natin makikita, mga kapatid,
Kasi ang sabi dyan is, this is the covenant that I will make with them. No, hindi pa yan. By one offering. So by one offering, dito nyo makikita na in the Levitical time, no, na in-establish na Panginoon, doon kasi mga kapatid, pa nagkasala ka, in the time of law, magdadala ka ng hayop. Dadalhin mo doon sa priest. At yung priest, papatayin yung hayop at kukunin ang dugo. No? At yung dugo na yun, yun ang katumbas ng iyong kasalanan kasi ang dugo ay buhay in the Old Testament. At yun ay merong manipulation how the blood is being offered to the Lord. At ano yun? Hindi yung once and for all. Pag nagkasala ka na naman muli, magdadala ka uli. Kaya makikita nyo sa Old Testament, very expensive ang kasalanan. Sa palagay mo, ilang beses ka magkakasala sa isang linggo? Baka ubos yung alaga mo, no? So, ibig sabihin, ipinakita lang doon na doon paulit-ulit, and even the redemption o yung tinatawag na yung Kippur, yung Day of Atonement ng bayan ng Israel, that is yearly na ginagawa. Pero ang sabi dito, nung dumating si Kristo, once and for all. Yung kanyang offer ng kanyang buhay at kamatayan ay sapat na para sa paglilinis at kaligtasan ng sangkatauhan. Okay. Nakpaki-post yung Hebrew 10:15. Yan. 10:14 to 15. Ayan, sabi diyan, for by one offering he has, the next one. Yan. This is the covenant that I will make with them after those days, okay, says the Lord. I will put my law into their hearts and in their minds. So dati yung laws sulat sa tablet of stone. Pero dito darating ang panahon, no, na ang aking batas ay nakasulat sa kanilang puso at sa kanilang isipan. I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deed I will remember no more. See? Ano yun? Ang Holy Spirit ang naglalagay ng batas ng Diyos sa puso natin. Kaya, try to scan yourself. Dati-rati wala kang tinatawag ng keme na pag ikaw ay nakikipag-usap, nakikipagsalita kung, keme nga. Wala kang keme na pag nakikipag-usap ka kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Di ba? Kumusta? Wala kang talaga. Pero ngayon, hindi. Nag-iisip ka ngayon. Ano yung sasabihin mo? At minsan, hindi na po na, pag nadulas, nasabi mo isang bagay na hindi mo dapat sabihin, may kaagad, may bounce back. Diba? Ay, Lord, sorry Lord. Diba? Because the Holy Spirit ay naroon sa ating buhay. Kapag hindi mo nararamdaman yun at hindi nangyayari sa iyo yun, sorry ka na lang. Back to zero ka uli. Pero I believe each and every one of us, nagkakaroon na tayo ng ganong consciousness. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ay ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. For by one offering, Jesus has perfected all time those who are sanctified. Sanctified, yung pinapaging banal, o sa being separated. And the Holy Spirit also bear witness to us. Yan. Siya ay nagpapatotoo na tayo nga ay pinapaging banal. So that is the documents na meron tayo mga kapatid. It is a witness link to Jeremiah 31, okay, verse 34, as sabi dyan, Jeremiah 31, verse 34, no more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they are all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sins I will remember no more. Now, ito mga kapatid, minsan, ito ay misinterpreted
O sabi diyan, hindi na daw, wala na daw magtuturo, wala na mag-aano. Hindi po ganun. Kasi if you're going to go back to the culture and tradition sa kanila, ang meron talaga authority sa kanila ay yung kanilang mga religious leader. Kung basta sila yung nagsasabi, sila yung nagdidictate ng mga bagay-bagay. Dito, as the word of the Lord being taught, ng mga Pharisees ito na ilalagay sa mga puso ng bawat tao ang salita ng Panginoon. At aalalahanin at ipapaalala sa iyo ang mga bagay na iyon. Upang sa ganoon, prevention, sabi nga natin, is better than cure. Mas mainam na hindi mo na magawa kesa doon sa nagawa mo ng isang bagay. No? Alam nyo, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo exempted sa consequences ng wrongdoings natin. Yes, the Lord will forgive us, but the consequences of our doing, that is the penalty ng ating nagawang pagkakamali. No? Pero, yun ay ipinapatawad ng Panginoon. But for you, because gumawa ka na hindi tama, daraanan mo ngayon yung road ng suffering na yun. For example, nang away ka. No? So, syempre, pag nag-away ka, may tao, di ba? Nalaman mo, alam mong mali yun. Nag-sorry ka na kay Lord. And the Lord will forgive you. Pero yung consequence ng taong masama ang loob sa iyo, yun yung tinatawag na haharapin mo. Di ba? Until such time na yung habag ng Panginoon, kumilos doon sa buhay ng isang tao. And this is also my testimony. Pakita ko sa inyo yung testimony. Okay. Nung kasi, nasabi ko na sa inyo dito, kasi may mga tricycle driver dyan, nakukuha ka, medyo maangas. Medyo maangas sila nun Hinaan dyan Okay. Meron isa doon na driver na kinakawayan namin, ayaw. Tapos din lumapit ako doon. Sabi ko sa kanya, sasakay kami na. Hindi, ayaw ko. Nakakapanting ng tenga naman yun Diba, bayaran mo naman di ba? So, ba't ayaw mo? Sabi ko, public servant ka Kaya ka tricycle driver. So sa madaling salita, ayaw niya talaga. Sabi ko, nag-driver ka pa. Mainit na rin yung mataas na rin yung boses ko. Di ganun. Dumaan ang panahon. So talagang kung sumisigaw sa puso mo, yung parang ganun, gusto mong gumanti, gusto mong ganyan. Gusto mo ipabarangay, pag gusto mo ipatawag, gusto mo isumbong sa munisipyo. Dami mo nang pwedeng gawin. Pero hindi ganun So, okay lang. Dumaan ng mga panahon. So, hindi talaga siya nakamansin. Ganyan. Pero, dumaan din siguro yung kung basta na pagbubukas isip, na minsan, si Jane kumukuha ng ng tricycle pag dito. Siya yung siya yung driver. Sabi ko gano'n. Di ginawa ka naman na, good morning. Sabi ko gano'n, good morning. Good morning, Pero sabi ko ganun. Sabi ko kay Jane, sa susunod huwag mo na yan ang kukunin mo, driver. Diba? Pero naman, di umiimik. Pero to make the story short, kumbaga inalis mo na kasi yung punto na galit ka, yung mga bagay-bagay ganon, at ipinapadalangin mo rin siya sa Panginoon, dumating yung punto na naging kaibigan mo. O nung lately lang nasakyan namin ni Pastora, nagkukwento na siya nung niya, nagkukwento ng ganun. Sabi ko, buti ni Lord, Kasi if we stick on, doon sa galit tayo, yun, kumbaga sa wala patutunguhan. It is a dead end of the road. Pero pag naandun pala yung tinatawag na unawa and forgiveness na meron pa palang mas magandang, kumbaga sa makikita mo kapag pinagtagumpayan mo yung ganung sitwasyon. See? Ewan ko ba, sino ba nag-invento niyang yamot? Parati ko narinig sa nanay ko yan. Banas na siya. Okay. So dito may kita natin mga kapatid, there is a transformation na nangyayari sa buhay natin. Why? Because there is a Holy Spirit within us na siya yung nagpapatunay na yun,
Di ba? Pinatutunayan niya ang salita ng Lord. Ang sabi doon, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. That is true. Ano pa? Sabihin doon, love your neighbor, love your enemy, anything. That is the documents of a Christian person. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tigilan mo na yung kasasama ng loob. Walang may dulot na mabuti yan eh. Di ba? Papangit ka lang, sabihin ko sa iyo. Pero alam niyo sometimes medyo may struggle talaga when you release forgiveness, may struggle eh. Pero we have to overcome that struggle kasi may magandang kahihinatnan if we learn how to forgive and how to love, how to make paumanhin. Meron. See? Kaya turo mo yan doon sa mga rider, gano'n din kay Christian. May patutunguhan. Kasi kung puro angas, ano sa palagay mo ang uuwian natin? Puro angas. Trouble tayo. Trouble. Okay. So dito may kita natin mga kapatid, I will remember no more. The word, na sabi ko nga sa inyo, the word I will remember no more, that the same accusation will not be thrown to you again. At yung sinabi ko sa inyo, yung forgiveness, no, talagang binata ng Panginoon. Ano yun? The physical lift. Kaya minsan yung tao masama ang loob talaga. Basta din, sama ng loob niya. Tapos pumunta siya sa church. Tapos doon sa church, iniiyak niya sa Panginoon. Tapos anong kapalit ang nararamdaman niya? Doon talaga involved ang pakiramdam. Gumagaan yung pakiramdam. Kasi when you forgive, no, sabi ko nga sa inyo, there is something na inililift, inaalis. No? And when you forgive, there is something na kine-carry. At ano yun? Yung tinatawag na nire-remove. Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kaya kahit anong nagawa sa iyo ng isang tao, masama man magkapatid, pero if the real forgiveness ay dumating sa iyo, you can face him face to face, eye to eye, kasi wala na dito. Inalis ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa tabi mo, sunod lang. Huwag matigas ang ulo. Kasi meron kasing tao, inaalo mo na, lalo nagwawala. Di ba? Lalo nagpupumiglas. Di ba? Panaalala ko tuloy si Dolphin noon. May namatay. No? Naiyak siya gano'n. Sasama ako. Tinulak tong mga anak. Doon sa libingan. Sasama daw eh. Oh, di ba? Oh. Sabi, nagpapaabot naman para umahon. Okay. Okay. Second, ano yung first? Ang first is that, okay, the Scripture teaches us that the Holy Spirit is the witness to the finality and sufficiency of Jesus Christ. Wala pong kulang ang ginawang pagliligtas ng Panginoon. Unlike sa other religious group na ano yun, kinakailangan gawin mo pa ang mga ganito, mabuti, ganyan. Mga sacrilege, no? Na kung saan, ano yun, gawin mo ito para mapatawad ka ng Diyos. Hampas-hampasin mo ang sarili mo para mapatawad ka ng Diyos. Yung iba naman, in the Near East religion, para hindi magalit ang Diyos, mag-ano ka ng offering sa Kanya. Kaya makikita yung karamihan sa mga movies. Makita ninyo, nag-aalay sila sa God so that God will be a piece of His anger. Yun ay Near East religion yun eh. At yun ang karamihan sa mga napapanood ninyong mga movies. No, dito, ang Diyos mismo ang nag-alay ng kanyang anak para mapayapa ikaw at ang Diyos. Hindi ikaw ang gumawa. Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay na iyon. Second, the Scripture also teach us that the Holy Spirit witnesses that we have become by faith in Christ. Ano daw yung isa? Yung isa, tatandaan ninyo,
is the so-called the sufficiency of Jesus Christ. All the documents regarding Jesus Christ, the forgiveness, the resurrection, and the promise, pinatutunayan ng Holy Spirit na yun ay, legit. Now, pangalawa, na yung mga bagay na yun ay tinanggap mo, pinatutuhanan ng Biblia, tinanggap mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. So, kaya napakahalaga noong faith, no? Ang sabi sa sa Ephesians, sabi doon, for by faith you had been saved, not of your works, so that no one should boast. Tinanggap mo daw ang kapatawaran na yan, ang pagiging anak ng Diyos, dahil sa habag at awa ng Diyos, hindi ng ating mga mabubuting gawa. So, when a person put his trust, his confidence in the Lord Jesus Christ, the work of on the cross, siya ay binibigyan ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos. That is the documents na dala ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Whether matanda ka na, middle class ka na, middle class, middle, basta nakakaunawa ka na, ibinibigay ng Diyos yan kung ikaw ay magkakawil ng pananampalataya sa Kanya. So the Holy Spirit is the witness. According to Romans chapter 8 verse 16, ay ganito ang sinasabi. The Spirit Himself, sino yun? The Holy Spirit. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Para bang isang sa korte, no? Nakasalang ikaw ngayon yung accused. Inaakusahan ka, hindi ka naman anak ng Diyos, ikay makasalanan pa, etc., etc. Then, tawagin ngayon ng witness na nag-claim na ikaw ay anak ng Diyos at ikay pinatawad, Holy Spirit, upo ka sa tinatawag na investigan. Cross-examination tayo ngayon. So, it's something like that. Siya ngayon ang nagpapatotoo, nagpapatunay na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Nung early part ng aking Christian talaga, medyo Satan conscious tayo demonic conscious tayo. Kasi mananampalataya tayo at ang alam natin talaga ang kaaway natin na si Satanas. Pero in reality, kapag hinukay natin, ang tinatawag nating going against with us is the Word of God. God Himself ang nagsasabi sa atin. Kasi si Satanas walang bahagi sa buhay natin. Wala siyang tinatawag na ni isang part sa buhay natin. Kasi tayo ay anak ng Diyos. But, this is the trick. Sa Garden of Eden, ba nung nilikha ni Lord yung Garden of Eden, may portion si Satanas doon? Wala naman. Para sa tao lahat yun. Di ba? Ngayon, yung kanyang tactics noon, long time ago, is still effective hanggang ngayon kung hindi tayo magiging maingat. Ano yung tactics noon? Temptation. Mind. Alam niyo ba yung Roblox? Roblox, no? Galalaro ka ba nun? Roblox? Okay, yung Roblox pala kasi, it's a game. It's a game talaga yon. Kasi nung pinanood ko yung now, hindi pa yun yung per se. Hindi pa yun yung violence. Kasi laro lang ini-enjoy ng mga bata yun. Ngayon, may magpo-post doon ng tinatawag na ang tawag dito, parang link na pumunta ka sa link na gano'n. Pag naglalaro ka na matagal, yun ang napanood ko doon May link ngayon. Yung link na yun ang magtuturo sa'yo. Siyempre, acquainted na yung bata, pupuntahan niya ngayon yon. Doon ngayon itinuturo kasi simple lang ang sabi ng mind. If you control the mind, you control the whole body. Doon sila ngayon tinuturuan ng violence na sila'y nakikipag-usap sa stranger. Hindi nila alam kung sino yun. Online yun. Doon sila naglilink ngayon at doon sila tinuturuan ng mga violence. Pero anong pinaka-entry? Yung games na yun. Yung Roblox na yun. Kaya,
Ingat tayo. No? Ingat tayo. Mag-Candy Crush na lang kayo. Tsaka yung word factory or word ano pa. No? See? Yun po kasi, ngayon, simple lang, alam nyo mga kapatid, even the battle between God and the satanic forces, dito lang yan ang battle, sa mind. Dito sa mind, andun ang will natin. Tama ba? At yung will natin, that is a very, very powerful one. Kapag inuuhan natin, whether it is positive or negative, dun lang tayo pupunta. Ganun lang, kasimple. Kaya ano sabi sa Romans, I beseech you therefore, brethren, whether, that you may offer yourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. At sabi doon, be not conformed to this world, but ye may be transformed. Kasi galing tayo ng world eh. Ye may be transformed by the renewing of your mind. Ito ang target ng kaaway. Kaya lahat ng temptation, ipapakita sa iyo. At hindi niya ipapakita ang consequence of the so-called temptation. Lolokohin ka niyan. Niloko na si Eva at si Adan. Thou will not surely die. Hindi ka naman talaga mamamatay. Ang sabi ng Diyos is, you will surely die. Para ba ganito, hindi naman masama ang mga computer games na yan. Hindi naman. Pagre-relax lang yan. May ML pa ba ngayon? Upgraded na? Ha? And also, wala ka nang matrabaho sa loob ng bahay. Di ba? Kasi nakatuto ka doon eh. Kaya galit na ang tatay mo, nanay mo. Kasi, nakalublob ka na doon. Tama ba? Masama ba magtawag dito, maglibang-libang? Hindi naman. Pero pag bisyo na, ay doon na masama yan. So, ibig sabihin, kaya importante ang tinatawag na faith. Yung kinanta natin kanina, I am the friend of God. That was being used kay Abraham. Si Abraham ang unang tinawag na friend of God. Bakit? Kasi napakatindi ng pananampalataya ni Abraham nung tinawag ng Diyos na ialay si Isaac. That is not an easy task na iaalay mo yung anak mo. Kasi in the Near East religion, uso yun. No? Kaya makikita nyo sa narrative noong story ni Abraham, hindi naman tinuro doon kung paano gagawin ni Abraham. Alam niya ang gagawin niya. Kasi yun ay practice sa Near East religion ng mga naroroon na iniaalay talaga ang anak. And one of the gods na kanilang ginagawa niya na ay si Moloch. Iniaalay. Pero doon ipinakita kay Abraham na that the God of Israel is far more different from the God of the Near East religion. Kaya nung papatayin na niya lalaslasin na niya yung throat ni Isaac, pinigilan siya ng Diyos. At sa pangyayaring yun, ano sinabi ng Diyos, wala kang, kumbaga sa lahat ng aking hihilingin, yung full pledge na pagsunod ni Abraham, yun ang naging tagurin niya, and that's the time na tinawag siya that he is the friend of God. Kahit yung anak niya, hindi niya ipinagkait sa Diyos. Sometimes meron tayong mga ganong buhay, mga kapatid. What is precious to us, tinatry ng Panginoon yan. Para makita niya sino ba ang pinapahalagahan mo sa buhay mo. Sometimes, itatry tayo sa trabaho natin. Kung kailan Sunday, doon maraming customer. Kung kailan ka pupunta sa church, doon maraming transactions na mangyayari. At maraming mga Kristiyano na kumagat sa ganung uri ng pamamaraan ng kaaway.
Kaya napabayaan na nila ang kanilang spiritual journey and spiritual life. Ano yung precious sa atin mga kapatid will be tried. Minsan, anak natin. Minsan, pamilya natin. Kung ano yung pinapahalagaan mo, itratry talaga yan. Pero, my prayer is, mapagtagumpayan nyo kasi ang leap of faith gives the so-called tremendous blessing sa buhay ng isang tao. Akala mo lang kasi. Pero hindi mo alam na yung pala yun ang magiging susi ng prosperity ng buhay mo. Ang prosperity mga kapatid, it doesn't talk only financial, kundi kabuuan, your family, your children, everything na pinaposes mo, God will bless it. Ganun yun mga kapatid. So the Spirit, yan, bears witness, Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. So ibig sabihin, pag may nagtanong sa iyo, anak ka ba talaga ng Diyos? That is the documents we have, Romans 8:16. Ganyan din ang ginawa ni Satanas kay Jesus. Unang banat pa lang kay Jesus, yan ang binanat eh. Are you the Son of God? Diba? Pinagdududahan ng identity. Kasi pag pinagdudahan natin ang identity natin mga kapatid, madali na ang mga susunod na panunukso ni Satanas. Kaya minsan yung mga bata, di ba? Pinaglululoko ng mga tito, ng mga uncle, mga ano. Hindi, napulot ka lang ng nanay mo doon sa ano, sa ebak ng kalabaw. Hindi napulot ka lang doon sa ano, di ba? Una, ang tigas ng ano, tigas ng bata. Hindi! Anak ako ni mama at saka ni papa. Ay makukulit ang mga tito-tita eh. Hindi. Kasi nung ano talaga doon, nung ano eh, dungis-dungis mo pa nga eh, di ba ganon? Niliguan ka lang ni papa at ni mama mo eh. Pero ganyan ka talaga doon. Mamaya, yung bata, iba na ang tono, di ba? Paiyak na. Kasi hindi firm pa ang kaisipan ng mga bata. Pero wag naman kayong ganun. Nasasabihin niyo sa sarili niyo, pinabayaan na ako ng Panginoon. Hindi totoo yun. Hindi pabayaan ang Panginoon. Galatians 4:6-7. Ang sabi diyan, and because you are sons, dahil ikaw ay anak, God has sent forth the Spirit of His Son, which is the Holy Spirit, are no longer the Son, into our hearts, crying, Abba, Father. Kasi ang Abba Father is the most tinatawag na endear words na binigay ng ating amang nasa langit na title para sa iyo to prove your adoptions. Na you are no longer an orphan, you are no longer an illegitimate child, ikaw ay legitimate child. Kaya tawagin mo akong Abba Father. Ayan yan. Sa mga tatay, kayo ba nagpapatawag ng tatay doon sa mga iba? Hindi. Lalo na pag alam mo batang kalye na gano'n, no, ng durubo, sasabihin mo, yung tatay ko, hindi ka papayag. Kasi ang pangalan is so precious. Kaya dito, ang sabi dito, ang Holy Spirit ang nagsasabing, Abba, Father. Ibig sabihin, yung pagiging anak mo, ramdam mo, kasi ang Holy Spirit ang nagbibigay nito. Therefore, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Ano daw yung heir? Tagapagmana ka ng bagay na meron ang Diyos. Okay. Anong una mong minana sa Diyos? Buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, this is the Magna Carta, no? Yung Galatians 4:6-7, this is the Magna Carta, yung word na Abba Father. Magna Carta of the Christians' liberation from the power of sin to the privilege and wealth of Christ. Ayan. So may access ka na ngayon. Meron ako napanood na teaching, sabi niya ganito, yung about the free will. You don't have free will. Sabi niya ganon. So medyo na-intriga ako ngayon doon, pinanood ko. At naunawa ko yung gusto niyang iparating. So ang sinasabi niya doon, you have no free will kapag wala ka sa Diyos.
Kasi ang sabi doon, tayo ay slave to sin. If we're going to go back in the ancient time, slaves has no free will. Kung ano ang sabihin ng kanyang master, kahit ikamamatay niya yun, susundin niya yun. Now, ang sabi dito, nung tayo'y makasalanan pa, wala kang free will. Bakit? Kasi slave ka sa kasalanan. See? Kaya lahat ng gagawin mo ay pawang kasalanan at wala kang choice. Slave nga eh. Now, nung ikaw ngayon ay kumilala sa Panginoon, that bondage were broken by God. Kaya ikaw ngayon, bilang ngayon, anak ng Diyos, doon ka ngayon nagkakaroon ng free will. Susundin mo ba ang Diyos o ito? Mag-o-obey ka ba sa Diyos o ito? So doon lang. Pero kung nung tayo wala pa sa Diyos, there is no choice. Gagawin natin kung ano ang kalooban ng kaaway or what is in the flesh. Being hound, being passioned sa kasalanan. Ganun lang. Kaya sabi ng Biblia, walang matuwid ni isa man. Kasi wala siyang choice. Kundi gumawa ng hindi tama. Pero ngayon, sabihin mo sa tabi mo ngayon, may choice ka na. Kaya dyan mo ngayon gagamitin ang iyong free will. Okay. Now, sabi dito, the Holy Spirit, okay, by the Holy Spirit, the Christian has a witness within himself. 1 John 5:10. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, meron ng witness. No? Kahit saan ka pumunta, kahit pa si Satanas ang kaharap mo, ito yung dokumentong meron ka. Ang sabi diyan, 1 John 5:10, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar. Okay. Because he has not believed the testimony that God has given of His Son. Ano daw? Ginagawa mo raw sinungaling ang Diyos kung hindi mo pinaniniwalaan ito na ang kanyang anak, no, ay ipinagkaloob sa iyo. No? At sa pamamagitan niya, doon ka naging anak ng Diyos. Pag hindi mo raw pinaniwalaan yan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. But the truth is, hindi sinungaling ang Diyos. So, ibig sabihin, you are 100% anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa tabi mo, 100%. Huwag yun ang gawin ng 101. May narinig pa ako doon, 101. Paano ba yung percentage composition ng 101? Baka sumablay pa yung 1 eh, no? 100 na lang. Sabi, our sin and iniquities are remembered against us no more. Alam niyo, napaka-sweet ni Lord, ano? Sa mag-asawa, hindi eh. Totoo lang. Sa mag-asawa, yung pinag-usapan yung di na ba nag-away kayo? Di ba? Tapos, syempre, meron naman kayong damdamin sa isa't isa na, bisan, ikaw magano ka na, mali ka, kasi hingi ka ng sorry. O kaya, siya naman, ganun din. Ewan ko kung humihingi. No? Hindi ko lang alam. Okay. Pero, naayos, di ba? Nagkapaumanhina na, humingi na ng patawad sa isa't isa. Bakit ba bumabalik? Di ba? Bumabalik muli. Same scenario, same argument, same thing. Ano ang nangyari? Nagkapatawaran ba talaga? Pero sabi dito, when God forgives, He remember it no more. Sabihin mo sa katabi mo, bilang anak ng Diyos, remember no more every sins committed. Yun, ganun yun. We had been adopted into the heavenly family. The Spirit bears witness that as a believer in the Lord Jesus Christ, we have eternal life. So yun.
Yung witness, hinahawakan ng Holy Spirit the documents or the legitimacy that we are the sons and daughters of God. At inilagay niya sa ating puso yung ganong bagay. Ang sabi dito, finally, the Scripture teaches us that the Holy Spirit witnesses to the truth of every promise of God has given us in His Word. Kaya, babalik si Kristo. Ano man ang kalalagayan ng mundong ito, kahit pa nagigera na silang lahat, hindi mapipigilan, babalik si Kristo. Yun ang katibayan at walang makakapigil noon. Okay. At sabi dito, the Spirit who inspired the written word of God also works in our heart to assure us that its promises are true and that they are for us. Ano yun? Kaya yung inner self natin, yun ang nagpapalakas ng ating sarili at pananampalataya. We know that Christ is our Savior because the Bible tells us this, and the Spirit assures us it is true. We know we have become children of God because the Bible tells us this, and the Spirit again assures us it is true. Ang sabi sa John 16:13, ay ganito sila sabi, But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. He will guide. Kinakailangan pa mag-guide ka, kilala mo yung yung tourist guide. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang gigiya sa bawat isa sa atin. Sabi sa John 17:17, Thy word is truth. So, ibig sabihin, sa lahat ng korte, ang hinahanap nila kung bakit merong prosecution, may defense, ang isa lang ang hinahanap nila, katotohanan. Tandaan nyo, ang men's court pwedeng matwist. Hindi siya perfect. Pero the court of God is perfect. Kapag ikaw ay pinawalang sala ka. Kapag ikaw ay ginawang anak ng Diyos, ginawa kang anak ng Diyos. And all that documents is right in there na hawak ninyo, na dapat ninyong basahin. Bakit ba kumukuha ng lawyer pag isang tao na demanda? Hindi ba niya kayang ipagtanggol kanyang sarili? Nagsasabi naman talaga siya ng totoo? The reason why kumukuha ng lawyer, kasi sila may alam ng batas. Ngayon, bilang tayo ay mananampalataya, gusto nyo may lawyer kayo? O kayo mismo ang nakakaalam ng salita ng Lord? Kasi binigay niya Espiritu Santo, tayo daw ay igigiya sa katotohanan. Tandaan nyo, ang madaling malanse. Alam niyo yung word na malanse? Ang madaling mabola yung walang alam. At yun ang gustong-gusto ni Satanas. Kasi ang may alam, hindi niya kayang lokohin. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang may alam. Ang sabi dito sa 1 John 5:11-13, ganito na sinasabi. 1 John 5:11-13. And the witness is this, that God has given us eternal life. Ito yung pinagpapatotoo ng Holy Spirit. And this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have life. Simple lang, di ba? Okay. This thing I have written to you who believe in the name of the Son of God in order that you may know that you have eternal life. The Spirit therefore witnesses in our heart, convincing us of the truth of God's presence and assurance. Yan. Yung mga bagay na yun. Kaya dito mga kapatid, we can see that
God places a seal on us, no? Okay. When we receive Christ, and the seal is a person. Huwag niyo i-imagine na yung doon nakikita natin yun, pero ang seal dito mismo is the Holy Spirit of God. You are sealed with the Holy Spirit of God. By the Spirit's presence, God gives us security and establishes ownership over us. Yung presence ng Panginoon, ito ay nagtatatag ng isang security and ownership. Okay. Further, the Spirit is God's pledge. Ano yung una? God places a seal, okay, that is security and ownership. Spirit is God's pledge. Anong sabi dito? Represents God's voluntary obligation to see us through. Ano ibig sabihin? Obligado ang Diyos na tayo ay kanyang balikan. Obligado ang Diyos. And the fellowship with the Spirit is a sample of what we can expect when we come into our inheritance in heaven. Yung nararanasan natin dito mga kapatid, that is just a sample of what we are going to do and experience in heaven. Wag lang yung heaven knows. Diba? We will experience heaven. At yung nangyayari dito, ito ay bahagi lamang ng foretaste of heaven. Okay. Kaya, pagka-Sunday, alam niyo, pagka-Sunday talaga nakaka-excite pumunta. Bakit? Kasi imimit mo ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, punta ka ng maaga. Kaya sabihin mo, huwag ka mahihiya. Anak ng Diyos yan, hindi mau-open dyan. Diba? Hindi mau-open dyan. Yung bang bago pa magsimula ang praise and worship and prayer, andito na. Okay. Yan. Yan mo nga kung na-open yung sinabihan mo. Hindi naman, no? Hindi naman. Okay. Okay, so, tandaan nyo ha, under the seal, the so-called, yung tinatawag na security and ownership. Sa pledge, yon, the down payment, we are being sealed, at yung obligation of God na tayo ay babalikan. Okay. And that is the reason why He gave the experience of heaven sa bawat sa atin. And finally, Spirit witness to us by His Word. Kompleto ang documents natin, walang kulang, pero andito ang faith ng bawat isa. And by faith in Him, we had become God's children. What a wonderful thing to know. The Holy Spirit has been given to us as a seal, pledge, and witness. Kumbaga sa sa madaling salita, sabihin mo sa tabi mo, pasok ka sa langit. Huwag ka lang magwawala. Okay. At sabi dito, may each of these give us new assurance of God's love for us and give us confidence as we seek to live for Christ. And with apostles, may we say, ang sabi niya dito sa 2 Corinthians 9:15. Ito ang sabi ni Pablo. Thanks be to God for His indescribable gift. That is indescribable. Alam niyo, yung pinakamayayaman tao dito sa mundo, kung hindi sila kikilala at sasampalataya sa Panginoon, poor pa rin sila. Pero ang nakasumpong sa Panginoon, siya yung higit na meron sa lahat-lahat.